Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad patungo sa lokasyon ng kanilang uupuan. Nang nakaupo na ang dalawa, inalok ni Cha Ye-ji si Do-jun na kumain ng dala niyang pagkain na nasa loob ng lunch basket. Habang napapakain si Do-jun ng sandwich na ginawa ni Cha Ye-ji, ito ay napasabi, sayang naman kung ito ay itatapon lang. Sigurado ako na nahirapan kang ihanda ang lahat ng ito. Masaya naman na pinagmamasdan ni Cha Ye-ji si Do-jun, habang kinakain ni Do-jun ang ginawa niyang sandwich. Gayunpaman napasabi si Cha Ye-ji kay Do-jun, pero, hindi ba tayo malay-late? Nag-text na ako sa kanila, kaya okay lang kung malay-late tayo. Makikipagkita tayo sa kanila sa harap ng portal, wika ni Do-jun habang ito ay nagpapatuloy sa pagkain ng sandwich. Dagdag pa ni Do-jun, ipagpapatuloy ko ang pinag-uusapan natin kanina. Sa loob ng portal ang halimaw na yung makakaharap ay isang merfolk. Ang katawan ng sirena ay naglalabas ng nakakalason na uhog. Kaya nilang in-neutralize ang mga hunter sa kanilang paralytic venom na lumalabas sa kanilang mga pangil. Ngunit biglang napatingin si Do-jun kay Cha Ye-ji at napatanong, nakikinig ka ba sa akin Miss Ye-ji? Sinagot naman ito ni Cha Ye-ji habang bakas pa din ang saya sa kanyang labi, oo naman. Habang pinagmamasdan ni Cha Ye-ji si Do-jun na kumakain, ito ay napatanong kay Do-jun, Mr. Lee. Okay lang ba ang lasa ng sandwich? Ito ay masarap, wika ni Do-jun. Dagdag pa ni Do-jun, gayunpaman, ang mga hunters na naparalisa ng mga sirena ay. Ngunit bago pa ni Do-jun matapos ang kanyang gustong sabihin biglang nagsalita si Cha Ye-ji, wika nito, kung ganun kumuha ka pa ulit ng sandwich. Nakangiti namang inabot ni Cha Ye-ji ang sandwich kay Do-jun. Kaya hindi na lang pinagpatuloy ni Do-jun ang gusto niyang sabihin. Gayunpaman tumanggi si Do-jun sa sandwich na inaabot sa kanya ni Cha Ye-ji. Dahil sa tumanggi si Do-jun sa pagkaing inabot ni Cha Ye-ji sa kanya, ito ay napangiti ng masama at napasabi, sigurado ka ba? Ngunit nagsumikap ako sa paggawa ng mga sandwich na ito, nang walang kaalam-alam na magtatrabaho pala tayo ngayong linggo. Sigurado ako na ayaw mong itapon ang mga ito, wala na lang nagawa si Do-jun kung hindi kainin ang mga sandwich. Masaya namang inabot ni Cha Ye-ji ang sandwich kay Do-jun at napasabi, aalis tayo pagkatapos mong kainin ang mga ito. Nang naubos na ni Do-jun ang lahat ng sandwich na ginawa ni Cha Ye-ji, pinagpasyahan na nilang magpatuloy maglakad papuntang portal. Sa pagdating nila Do-jun sa portal, napansin nila na may tatlong lalaki na naghihintay sa kanila. Kaya nang nakita ni Do-jun ang mga lalaking naghihintay sa kanila, ito ay kinamusta niya. Lumapit si Do-jun sa tatlong lalaki, nang si Do-jun ay nakalapit sa mga ito, kinuha niya ang kanyang business card at ito ay inabot kay Blackie. Habang inaabot ni Do-jun ang kanyang business card, ito ay napasabi, ako nga pala si Lee Do-jun, ako ang nakipag-ugnayan sa inyo. Napatingin ang tatlo sa binibigay ni Do-jun na business card sa kanila. Sa pagkuha ni Blackie sa business card ni Do-jun, ito ay nagtataka at naguguluhan. Dahil ang alam niya ay isang tao lang ang sasama sa kanila. Sa sobrang pagtataka niya, ito ay napatanong kay Do-jun, wika nito, dalawa kayo? Dagdag pa nito habang bakas sa muka ang pagtataka, akala namin isang tao lang ang pupunta. Ayon sa iyong pananamit, ikaw ba ay isang ordinaryong tao? Dahil sa naguguluhan ang tatlo, wala na lang nagawa si Do-jun para ipakilala si Cha Ye-ji na isang hunter at siya ang manager nito. Nagkatinginan naman ang dalawa dahil hindi nila ito inaasahan. Habang hinahawakan ni Blackie ang binigay ni Do-jun na business card sa kanya, ito ay napatanong kay Do-jun, isa kang rift manager mula sa Seoul City Hall. Nagtatrabaho din ba ang mga public official ng ganito? Sinagot naman ni Do-jun ang mga tinanong sa kanya, wika ni Do-jun, nabuo ang aming departamento 5 taon na ang nakalipas. Kasalukuyan naming pinamamahalaan ang portal na may ranggo na C at pababa. Napatingin ng masama si Blackie kay Do-jun at napasabi, ganun ba? Pero ang papasukin natin ay isang B-rank portal, seryoso namang sinabi ni Do-jun, hindi nyo kailangang mag-alala. Si Miss Ye-ji ay isang B-rank hunter, at papasok din ako sa portal kasama nyo. Bigla namang nagulat at nabigla ang tatlo sa sinabi ni Do-jun. Sa pagsabi ni Do-jun na ito ay sasama din sa loob ng portal. Lumapit si Blackie kay Do-jun dahil sa sobrang pagkabigla at napasabi,
Ngunit, ang isang ordinaryong tao ay hindi pwedeng pumasok sa isang portal. Napasabi na lang si Do-jun kay Blackie, ang isang rift manager at ang kanyang empleyado ay pwedeng pumasok magkasama. Gayunpaman hindi ito lubos maintindihan ni Blackie, kaya ito ay napasabi kay Do-jun, humihingi ako ng paumanhin, pero baka kailangan namin itong pag-isipan ng mabuti. Dahil sa ayaw pumayag ni Blackie sa gustong mangyari ni Do-jun, napilitang lumapit si Longhair. Sa paglapit ni Longhair, ito ay napasabi, inaasahan namin na makatrabaho ka, Mr. Lee. Biglang nilagay ni Longhair ang kanyang kaliwang kamay sa leeg ni Blackie, para ito ay tumahimik at mahatak papalayo kila Do-jun. Habang sila ay naglalakad, napatanong si Longhair kila Do-jun, ngayon, magpapatuloy na ba tayong pumasok? Ngunit hindi pa din pumayag si Blackie, kaya pilit niyang pinapahinto ang kaibigan niyang si Longhair. Dahil sa ayaw pa rin pumayag ni Blackie, napilitang bumulong si Longhair sa kanya, wika nito, huwag mong gawing komplikado ang mga bagay. Kailangan lang nating patayin silang dalawa, di ba? Napasabi na lang si Blackie parang may hindi tama kasi. Hindi na lang pinansin ni Longhair ang kutob ni Blackie. Nagpatuloy na lang itong maglakad papasok sa portal. Sa pagpasok nila sa loob ng portal, biglang nag-activate ang isang skill ni Cha Ye-ji, na ang Vow Blessing. Kung saan nagpahiwatig ito na nasa 500 metrong radius si Do-jun sa kanya. Dahil sa pag-activate ng skill ni Cha Ye-ji, ito ay napangiti, dahil sa skill na ito ay kaya niyang maprotektahan si Do-jun. Napalingon bigla si Cha Ye-ji kay Do-jun, pinagtaka naman ito ni Do-jun, kaya ito ay napatanong, may problema ba? Sumagot naman si Cha Ye-ji kay Do-jun, wala lang. Gayunpaman biglang lumapit si Do-jun kay Cha Ye-ji, na ikinagulat naman ni Cha Ye-ji, kaya ito ay napatanong kay Do-jun, may problema ba? Napabulong si Do-jun kay Cha Ye-ji, wika nito, yung tungkol sa mga merfolk na sinabi ko kanina, parang hindi ka nakikinig nung kinukwento ko sa iyo ang mga detalye tungkol sa mga sirena. Napangiti naman si Cha Ye-ji at napasabi, oo naman nakinig ako, sa pulso nila di ba? Dagdag pa ni Cha Ye-ji habang inangat ang kanyang espada, huwag kang mag-alala, may tiwala akong magagawa ko ito. Sumang-ayon na lang si Do-jun kay Cha Ye-ji. Sa pagmamasid ng tatlong tukmol, napansin nila na parang wala pang lumalabas na sirena simula nang pumasok sila. Habang napapatingin sila sa paligid, biglang napatanong si Brownie, ano ang nangyayari? Napasabi naman si Blackie, wika nito, wala akong nakikitang mga sirena kahit isa. Dagdag pa nito, kanina pa tayo nandito sa loob ng portal. Dapat may nakaharap na tayo na hindi bababa sa 20. Biglang napasigaw si Do-jun, wika nito, may 5 sirena, 10 metro sa harapan. Napalingon naman si Longhair at nagtataka si pinagsasabi ni Do-jun, kaya ito ay napatanong, ano ang pinagsasabi mo? Biglang nagulat ang tatlong tukmol dahil sa biglang paglabas ng 5 sirena sa harapan nila. Dahil sa hindi sila nakinig kay Do-jun, nagkaroon ng pagkakataong umatake ang mga sirena. Napasigaw na lang si Blackie na humanda sa labanan. Ngunit biglang nagulat si Blackie sa biglang pagsugod ni Cha Ye-ji sa mga halimaw. Sinubukan niyang pigilan si Cha Ye-ji, ngunit ito ay mabilis na lumapit palapit sa mga halimaw. Sa paglapit ni Cha Ye-ji sa isang sirena, ito ay gumawa agad ng isang magandang atake mula sa uluhan ng halimaw. Nang nakita ni Blackie na biglang sumugod mag-isa si Cha Ye-ji, ito ay napasabi sa kanyang isipan, hindi namin siya pwedeng pabayaang mamatay bago kami makarating sa boss room. Habang napapatakbo palapit si Blackie sa mga halimaw, ito ay napasigaw sa dalawa niyang kasama, tayo na para umatake. Sa pagrinig ng dalawang tukmol sa pagsigaw ni Blackie, dali-dali nilang kinuha ang kani-kanilang mga armas at inatake ang mga sirena. Nagpatuloy umatake ang tatlong tukmol sa mga sirena. Gumawa ng isang malakas na atake si Blackie, dahilan para ikamatay ng sirenang kaharap niya. Napasigaw naman ng malakas ang isang sirena dahil sa pagtusok sa kanya ni Brownie. Pinagmamasdan naman ni Do-jun sa itaas ang tatlong tukmol. Habang napapatingin si Do-jun sa tatlong tukmol, ito ay napasabi sa kanyang isipan, sa paghusga sa kung paano nila ginagamit ang kanilang mga armas. Nangangahulugan na hindi sila isang healers, gayunpaman biglang napasabi si Do-jun sa kanila, may 7 sirena 15 metro sa harapan. Bigla namang napalingon si Blackie kay Do-jun habang nakataas ang kanyang kanang kilay dahil sa pagkagulat.
Napatanong na lang ito kay Dojun, anong sabi mo? Ngunit nang ito ay narinig ni Cha Ye-ji, ito ay biglang sumugod ng walang katakot-takot. Nang nakita ito ni Blackie, ito ay napasigaw, wika nito, teka. Miss Cha Ye-ji, ang paglaban sa 7 halimaw ay lubhang delikado. Gayunpaman hindi ito pinakinggan ni Cha Ye-ji at nagpatuloy sa pagsugod sa mga halimaw. Sa paglapit ni Cha Ye-ji kung nasaan ang mga halimaw, ito ay tumalon patungo sa mga halimaw. Ikinagulat naman ng mga halimaw ang biglang pagsugod ni Cha Ye-ji. Gayunpaman huli na ang lahat para sa mga halimaw, dahil sa isang iglap sila ay naubos ni Cha Ye-ji, wala na lang silang nagawa kung hindi sumigaw sa sakit. Nang napuksa na ni Cha Ye-ji ang mga halimaw, nakita ito ng 3 tukmol. Hindi mapakaniwala si Long Hair sa kanyang nasaksihan, ito ay napasabi na lang, paano? Napansin ni Dojun na napuksa na ni Cha Ye-ji ang 7 halimaw, kaya ito ay napasabi, Miss Ye-ji, dahil wala nang malapit na halimaw, maglaan ka na muna ng oras para magsagawa ng ilang mga ehersisyo sa paghinga. Sumang-ayon agad si Cha Ye-ji sa sinabi ni Dojun, gayunpaman biglang nagulat ang 3 tukmol sa sinabi ni Dojun. Habang napapatingin si Long Hair kay Dojun, ito ay napatanong sa kanyang isipan, ano ang katauhan nila? Dagdag pa ni Long Hair habang ito ay napapamura at naiinis dahil sa sitwasyon nila, masisira nila ang mga plano namin. Nang natapos na si Cha Ye-ji sa pag-ehersisyo ng kanyang paghinga, ito ay nagsimula na agad umatake ng mga sirena. Habang lumalaban si Cha Ye-ji sa mga sirena, ito ay napasigaw ng malakas para ito ay makagawa ng isang atake sa isang sirena. Nang tuluyan niya nang matalo ang isang sirena, umatake naman ito sa kaliwang direksyon para mapuksa pa ang isang sirena. Dahil sa patuloy-tuloy na pag-atake ni Cha Ye-ji ang mga halimaw na nasa paligid niya ay naubos. Sa pag-ubos ng mga halimaw na nasa paligid ni Cha Ye-ji, ito ay lumingon sa kanyang harapan at napansin niya na may natitira pang sirena. Nang nalaman niya na meron pang mga sirena sa kanyang harapan, ito ay tumalon ng napakataas patungo sa mga sirena. Sa paglapit ni Cha Ye-ji sa mga sirena, ito ay naghanda agad ng isang atake sa himpapawid. Nagpatuloy si Cha Ye-ji sa pag-atake sa mga halimaw na nakikita niya. Dahil mabilis si Cha Ye-ji sa paningin ng mga halimaw, sila ay hindi na nakasalag at nakalaban. Napapasigaw na lang sila sa sakit ng mga ginawang atake ni Cha Ye-ji. Sa paglagpas ni Cha Ye-ji sa mga halimaw, isa-isa silang nagtumbahan at namatay. Nang natapos na puksain ni Cha Ye-ji ang mga halimaw, ito ay napapunas ng kanyang pawis dahil sa pagod nito. Napanganga na lang si Blackie sa kanyang nasaksihan, hindi naman mapakaniwala si Brownie sa swordsmanship na ginawa ni Cha Ye-ji. Napatanong na lang si Long Hair sa kanyang isipan dahil sa nasaksihan niya, wika nito, talaga bang isa siyang C-rank hunter? Dagdag pa ni Long Hair, habang ito ay naiinis, hindi, siya ay hindi bababa sa B-rank. Sa kanyang paraan maaari siyang maging isang A-rank. Walang sinuman sa aming koponan ang makakagawa ng malinis na pag-atake tulad ng kanyang ginawa, kahit na pare-pareho kaming B-rank. Napapamura na lang si Long Hair sa inis, dahil napagtanto niya na hindi nila kakayanin si Cha Ye-ji, dahil sa sobrang lakas nito. Sa pagpuksa ni Cha Ye-ji sa mga halimaw, ito ay pumunta kay Dojun, napasabi naman si Dojun kay Cha Ye-ji, magaling ang iyong ginawa. Natuwa naman si Cha Ye-ji at napasabi, mukhang lumakas ako ng kaunti. Sumang-ayon naman agad si Dojun sa sinabi ni Cha Ye-ji. Samantala napasabi naman si Blackie kay Cha Ye-ji, napakahusay ng iyong ginawa, nahihiya namang nagpasalamat si Cha Ye-ji kay Blackie. Gayunpaman napasabi si Cha Ye-ji tungkol sa mga kahinaan ng halimaw kaya ito ay natalo niya ng mabilis, wika nito, ngunit ito ay wala lang. Madali lang silang talunin dahil alam ko na ang kahinaan nila. Nagtaka naman si Blackie at napatanong ang kanilang kahitaan. Kaya sinagot ito ni Cha Ye-ji habang ito ay napapangiti, sinabi sa akin ni Mr. Lee na kung puputulan mo ang kanilang mga kamay, sila ay medyo manghihina. Hindi na lang nakapagsalita si Blackie dahil sa impormasyon na sinabi ni Cha Ye-ji. Napatanong naman si Brownie sa gulat, kaya mo yun gawin? Bigla naman nagsalita si Dojun na magpatuloy na sa paglalakad, kaya tumakbo agad si Cha Ye-ji papunta kay Dojun. Nagpatuloy silang maglakad para hanapin ang daan patungo sa boss room. Gayunpaman may ilang mga halimaw ang lumitaw,
kaya napilitan silang labanan ang mga ito. Napanguso na lang si Blackie dahil sa pagod nito na puksain ang isang halimaw. Nagtataka naman si Longhair dahil hindi gaano kadami ang lumalabas na halimaw, kaya ito ay napasabi. Ang bilang ng mga sirena ay tiyak na mas kaunti kaysa sa karaniwan. Parang iilang malalakas lang ang tumetambay dito at doon. Bigla naman nagsalita si Brownie habang ito ay seryoso sa kanyang muka, wika nito, siguro mas mapapadali ang pagpunta natin doon. Bigla namang napatingin si Brownie kay Cha Ye-ji na parang ito ay may binabalak na masama. Lumapit si Brownie kay Cha Ye-ji, at ito ay napatanong, kailangan pa ba kita i-hail? Gayunpaman ito ay tinanggihan ni Cha Ye-ji, dagdag pa ni Cha Ye-ji habang ito ay napapaturo kay Do-jun, siguraduhin mo na lang na tignan si Mr. Lee. Mas kailangan niya ng atensyon, sa pagrinig ni Brownie sa sinabi ni Cha Ye-ji. Ito ay lumapit agad kay Do-jun, at napatanong, nasaktan ka ba sa anumang pagkakataon? Sinagot naman ni Do-jun ang tinanong sa kanya ni Brownie, wika nito, syempre hindi. Napatingin naman si Longhair kila Do-jun na parang ito ay may pinaplanong masama. Habang ito ay napapatingin, ito ay napasabi sa kanyang isipan, ang mga hindi inaasahang pangyayari ay patuloy na lumalabas. Mukhang ginagawa nitong komplikado ang mga bagay, dagdag pa nito habang napapatingin kay Cha Ye-ji. Una, sigurado ako na kaming tatlo ay kayang labanan ng hunter na iyon, pero malamang ay masasaktan din kami. Napangiti na lang ng masama si Longhair habang ito ay napapatingin kay Do-jun. Napansin naman ito ni Do-jun, kaya ito ay napatanong kay Longhair, wika nito, hindi pa ba tayo magpapatuloy? Humingi ng paumanhin si Longhair dahil sa pagpapahinga niya ng matagal. Nagpatuloy silang maglakad hanggang mapunta sila sa isang malaking bangin. Dahil sa malaking bangin na nasa harapan nila, nagsalita si Blackie na ang daan ay, ngunit bago pa masabi ni Blackie kung saan ang daan, biglang nagsalita si Do-jun na ang daan patungo sa boss room ay sa kaliwa. Gayunpaman hindi ito pinakinggan ni Blackie dahil alam niya ang lugar na ito. Kaya ito ay napasabi, alam ko ang heograpiya dito, Mr. Lee. Hindi ito pinakinggan ni Cha Ye-ji, dahil ang alam niya na tama si Do-jun, kaya ito ay sumang-ayon kay Do-jun. Ngunit biglang tinawag ni Blackie nang pasigaw si Cha Ye-ji at napasabi, kailangan natin pumunta sa kanang direksyon. Nang ito ay narinig ni Cha Ye-ji, ito ay napalingon naman kay Blackie, at napasabi, kung sinabi ni Mr. Lee ay sa kaliwa, kung gayon ay sa kaliwa ang daan. Napanganga na lang si Blackie sa sinabi ni Cha Ye-ji. Gayunpaman ito ay napatanong habang ito ay naiinis, hindi ba unang beses niyong pumasok dito ni Mr. Lee? Ilang beses na kaming nakapasok dito, kaya kaninong salita ang dapat mong paniwalaan ngayon? Bigla namang napaisip-isip si Cha Ye-ji sa sinabi ni Blackie, ngunit ito ay napasabi, kung gayon maaari kayong pumunta sa direksyon na yan. Ako at si Mr. Lee ay pupunta sa kaliwang direksyon. Hindi na lang nakapagsalita si Blackie dahil sa sobrang inis nito. Gayunpaman biglang sumali sa usapan si Longhair, wika nito. Kung gayon mauna ka Mr. Lee at susundan ka namin sa likod. Habang sila ay naglalakad, biglang napasabi si Blackie sa inis nito, wika nito, ako ang huling aatake, gusto ko silang patayin mag-isa. Napalingon naman si Brownie dahil sa sinabi ni Blackie. 10 minuto ang nakalipas nakarating agad sila sa harap ng boss room. Hindi naman mapakaniwala ang tatlong tukmol dahil sa sobra nilang bilis makarating. Dahil sa pagkabigla ni Blackie sa kanyang nasaksihan, ito ay napatanong sa kanyang mga kaibigan, wika nito, ganito ba talaga kalapit ang boss room? Dagdag pa ni Blackie sa kanyang isipan habang ito ay gulat na gulat pa din, nakapunta lang kami dito ng 10 minuto, ngunit karaniwang aabuti ng higit sa 2 oras sa pagpunta dito. Natatawa na lang si Cha Ye-ji sa reaksyon ng tatlong tukmol. Bigla namang napatingin si Blackie kay Cha Ye-ji habang ito ay naiinis. Dahil nakarating na sila sa harap ng boss room, biglang nagtanong si Longhair kay Do-jun, wika nito, ang boss monster ang huling bagay na dapat harapin. Ano ang gagawin mo? Gayunpaman hindi na ito nasagot ni Do-jun, dahil biglang nagsalita si Cha Ye-ji, wika nito, delikado kung pumasok ka din sa loob, Mr. Lee. Ngunit gusto ding pumasok ni Do-jun sa loob ng boss room. Kaya ito ay napasabi, ngunit ang pagmamasid ay maaaring isang magandang ideya din.
Wala na lang nagawa si Cha Ye-ji kung hindi pumayag, napasabi na lang ito, kung gayon pumasok na tayo. Ngunit huwag mong kalimutan na manatiling malapit sa akin, okay? Bigla namang napahintong maglakad si Cha Ye-ji, dahil siya ay biglang nakaramdam ng isang debuff skill, dahil sa skill na ito bababa ang stats ni Cha Ye-ji ng 30%. Ang naglagay pala ng debuff skill kay Cha Ye-ji ay si Blackie, napapangiti na lang si Blackie dahil sa kanyang ginagawa. Habang ginagamit ni Blackie ang kanyang skill, ito ay napasabi sa kanyang isipan, kahit na siya ay isang taong malapit sa pagiging isang A-rank hunter, walang paraan na makakaharap niya ang tatlong kalaban sa estadong niyang ito. Ngunit biglang nagulat si Blackie dahil biglang nawala ng epekto ang ginamit niyang debuff skill kay Cha Ye-ji. Kaya pala nawala ng bisa ang debuff skill ni Blackie, ay dahil sa skill ni Cha Ye-ji na Vow Blessing. Gulat na gulat naman si Blackie at Brownie sa pagkawalang bisa ng debuff skill. Nang tuluyan nang nawala ang debuff skill na niligay ni Blackie, bumalik na din agad sa normal ang stats ni Cha Ye-ji. Dahil sa ginawa ni Blackie, biglang napasabi si Cha Ye-ji, alam ko na parang may hindi tama. Dagdag pa ni Cha Ye-ji habang naghahandang umatake sa tatlong tukmol, kayo ba ay mga fakers? Kinabahan naman bigla si Brownie at Blackie, dahil sa nalaman na ni Cha Ye-ji na sila ay mga fakers, biglang napamura si Brownie at napasabi, patayin natin siya. Ngunit biglang napalingon si Cha Ye-ji sa kanyang likuran, dahil may biglang sumigaw na huwag kang gagalaw. Sa paglingon ni Cha Ye-ji sa kanyang likuran, ito ay nagulat, dahil hindi inaasahan ni Cha Ye-ji na gagawin nilang hostage si Do-jun, habang tinututukan ni Long Hair ng espada si Do-jun sa leeg. Ito ay napasabi, huwag kang gumalaw, Miss Ye-ji, kung ayaw mong makita na gumulong ang ulo ng lalaking ito, napapatingin na lang si Do-jun kay Long Hair, habang wala itong katakot-takot sa pagbabanta ni Long Hair sa kanya.